Ayan, good morning, good afternoon, or good evening. And today is February 15, day 17 sa ating 100-day countdown para sa aking 48th birthday. So, ngayong araw, ang 17th day na natin at maaga pa lang ay meron na trabaho na tayo. Una natin ginawa ay nag-vlog tayo. Binigyan natin ng online reading or video recorded reading ng isang special friend natin na nanay ng isang special friend din natin. So, since kaibigan ko siya, kaibigan ko rin yung nanay niya at kaibigan ko kayo lahat. Bihira lang ako mag-tarot reading, pero ito yung pagkakataon na makapag-reach out ako at mabigyan ng payo na sana ay tumalab naman sa kanilang buhay. Although ang topic natin ngayon ay about climate change, dahil kasi pabago-bago ang panahon at ngayon parang ang bilis ng oras na maggabi. Since this is the last day ko dito sa Templong Anituan at pabiyahin na ako papuntang Bahay Centrala dahil sa Wednesday ay lipad ko na papuntang Los Angeles, California para sa isang mission. Magsasalita tayo doon patungkol sa hilot. Meron tayong invitation sa Philippine Consulate at ang Philippine Chambers of Commerce sa may Las Vegas, Nevada, at tayo magsasalita doon, magsasagawa ng munting workshop at magpapatikim din tayo, magkakaroon din tayo ng healing mission doon. So sa araw na to, I want to thank pala yung mga nagsipunta sa klase natin, sila Mamang Yoyoy, si Gian, si Chris, at si Willan. So 4 po sila, kompleto sila ngayon at masaya ako dahil kasi nairaos namin yung araw na ito. And Mamang Yoyoy, talagang concern ko yung health mo, and it's a good thing talagang parang napansin natin, sabi kasi ni Mamang Yoyoy, pag siya nagpapamedical check-up, normal naman siya, pero pagdating dito sa atin, nakikita natin na may sakit siya. Although gumamit tayo ng traditional pulse reading o traditional BP at BP aparato, na talagang mataas, pero pagdating sa mga medical health center or hospital, clinic, hindi naman nakikita, dito lang. So, tinitingnan ko ang sitwasyon ni Mamang Yoy bilang isang psychic na maraming spirit guide at tinatanong ko rin siya itong nakaraan kung bakit napakataas ng kanyang blood pressure. Maaring meron siyang karga o meron siyang bitbit o meron siyang kasama na spirit. Lahat naman tayo may spirit guide. At minsan, kung ito ay tao o kaluluwa ng tao na tinutulungan niyang makatawid, maaaring nagmamanifest sa kanyang katawan. Yun nga lang, sabi ko kay Mamang Yoyoy, you have to pray, you have to command na magkaroon ng boundary. Natutulungan mo sila na makatawid o masettle yung mga unfinished business niya. Yun lang, huwag niyang papabayaan o huwag nilang gagalawin ang iyong katawan o huwag nilang sasaktan. Kasi we are vessels. So napakahalaga din na pangalagaan natin ang ating katuwang lupa para makapaglingkod tayo ng espiritual. Gayun din naman ang ating kalikasan, ang ating mundo. Nagbabago ang klima, malamig na mainit, at umuulan na ngayon. So ito'y tanda na magbabago ng panahon mula sa taglamig, mainit. Since February na, so magsisimula na. At ako, pupunta ng Los Angeles, sinasabi ng sponsor ko, ng host ko, na magdala ng pangginaw. So, ayaw ko sanang pumunta ng Amerika na malamig, pero this is my chance to feel the atmosphere. So, it will be very, very cold. Hindi ko alam. Wala naman ako masyadong damit. Ito lang yung damit ko. May dala akong alabay, mga malong na magiging protection ko sa lamig. But I don't know kung tatalab ito. But naniniwala ako sa kapangyarihan ng fabric natin, Filipino fabric. Kaya nga, hindi lang hilot ang ating dinadala, binibigyan, kundi yung kasuotan din natin, yung mga fabric natin. Kaya napakahalaga na yung binibili natin ng produkto ay talagang gawang Pinoy. Dahil kasi nasusuportahan din natin ang ating mga kababayan na gumagawa ng mga bagay na yan. Sana, pag ako'y nakaalis sa Wednesday, nagbayad na rin pala tayo ng travel tax. So mag-online check-in lang tayo para dire-diretso tayo sa airport. At I think wala akong stopover, direct flight po ako. Magkikita pa naman tayo bukas, mag-uusap pa naman tayo nandito pa sa Pilipinas. Pero sa ngayon,
I had a successful day, no, with our Hilot Binabaylan alignment training. At nakakatuwa, diniscuss natin yung Hilot profile form from the beginning, yung waiver, yung terms of service, yung pagpirma, yung personal profile, yung health profile, and so on and so forth, no. At nakita ko yung kahalagahan ng ganito na ang ginawa kong mode of delivery ay through role playing, na sila ang gaganap bilang doktor o manggagamot at meron namang gaganap na patient. Doon ko nakita yung kanilang ability to develop trust, yung rapport with patients, at kung paano nila i-deliver yung mga questions with confidence, no? At natutuwa ako dahil kasi lahat sila ay perfect, at sana yun din ay mangyari na sa mga susunod na future training natin. Ang next training natin dito sa Pilipinas na straight ay March 17 up to 20 whatever, no? Nakalimutan ko yung exact date, pero meron tayong training dito, and then sa Hawaii by April, no? So kung gusto nyong mag-aral ng Hilot Binabaylan, no, you can enroll or you can see the details sa hilotacademy.com. Pero itong Hilot alignment na 13 sessions, 13 weeks, pero ngayon mukhang tumagal, so imbes na mabilis lang, kasi nga madami tayong schedule at commitment sa ibang bansa, talagang isiningit lang natin. So if you miss this session, sorry po, next year na po kayo, or either tingnan natin kung makagawa tayo ng session by June, July, August, September, hanggang December. Kung magkakaroon tayo ng inaanyayahan ko kayong pag-enroll, at sana yung mga nag-enroll, yung mga nag-sign up, sana pumunta, dahil ngayon 2, 4 lang ang nakadalo, and it doesn't matter po, no? It doesn't matter, paglilingkod natin to sa ating mga kababayan. Pero kung nais nyo pong humabol, humabol po kayo, no? At yun nga, I just want to end this day na katulad sa mga sitwasyon na nangyari sa atin. I think we have to change our mind, yung mindset natin. Paggising sa umaga, ialay mo ang iyong sarili sa Panginoong may kapal. Panginoon, samahan niyo ako sa araw na ito. Ipakilala niyo po ang inyong kadakilaan sa aking buhay. At gawin niyo akong pagpapala sa mga taong makakasalamuha ko sa araw na ito. Kung ano man ang mga negatibo, mga masasama na pinaplano ng mga tao sa akin, itokwil niyo po, iwaks niyo po ito, ilayo niyo po siya sa akin. Bagkos palapitin niyo lang ang mga pagpapala. At kung meron man na negative na nangyari sa iyo, sabihin mo, Panginoon, ano ang nais mo matutunan ko? Anong aral ang dapat kong kapalilutan sa negatibong pangyayari o kaganapan na nangyari sa aking buhay? Sa bawat pagkakataon, kasama mo ang Diyos, kasama mo ang diwata, kasama mo ang mga ninuno. Hindi ka nag-iisa. Kaya anuman ang iyong isipin, ang iyong nararamdaman, ialay mo sa diwata, sa Panginoong may kapal. Sasamahan ka niya para ang buhay mo ay maging kaaya-aya at pinagpala, kasi ikaw ay pinagpala. Ikaw ay anak ng dakilang kapangyarihan, at ikaw ang perfect manifestation of that great power. Kaya mga kalay, maraming salamat. Panalangin niyo ako, sila kay Pagbaya Agama, ang Templong Antuhan, mayari na, pagkasabi niyo paalam.